Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Habang ini-enjoy ni Qiu Yao si Xin Lang, si Mulan naman ay ilang araw nang walang tulog sa pag-aasikaso sa kanilang military. Sa sandaling ito, kakauwi niya lang sa Xuanwu Court. Napasabi siya sa kanyang isip na ang ilang araw na walang maayos na tulog ay nakaapekto sa kanyang balat. Kailangan niya rong mag-refresh, dahil kapag nakita siya ni Xin Lang sa ganitong estado tiyak na may sasabihin na naman daw ang taong yun na mga na mga bagay. Tinanong niya si Xiang Bing kung nasaan si Xin Lang, sumagot naman ito na ilang araw niya na itong hindi nakikita, hindi raw nito sinabi kung saan ito pupunta. Mayroon dong green na bagay sa ulo ni Mulan, ano raw ba ito? Napahawak naman si Mulan sa kanyang ulo at nagsabing ito raw ay dahon. Nagmamadali daw kasi siya kaya hindi niya na ito napansin. Umalis na siya, at dumiretso kay Mukong. Sinabi niyang wala rito si Xin Lang, kaya bakit nagta-transcribe pa rin daw ito. Sumagot naman si Mukong na gustong-gusto niya na raw kasing marinig ang dugtong ng kwento, ngunit since wala raw si Xin Lang, tina-transcribe niya na lang ang mga previous chapters pampalipas oras. Inangat ni Mukong ang manuscript, at nagtanong naman si Mulan kung alam daw ba nito kung nasaan si Xin Lang. Pumunta siya sa Nochao City saad ni Mukong, na siya namang ikinagulat ni Mulan. Lumapit siya kay Mukong at pasigaw na nagtanong kung ano naman daw ang ginagawa ng taong yun doon. Napakadelikado ng lugar na yun, mayroon daw ba itong kasama na magpuprotekta sa kanya? Sumagot naman si Mukong na wag itong mag-alala dahil may ipinadala raw ang Tiandao Chamber of Commerce na babaeng guard upang protektahan si Xin Lang. Anong itsura ng bodyguard, maganda ba? Dagdag na tanong ni Mulan. Sumagot naman si Mukong na ayon kay Xin Lang, siya raw ay mas maganda pa sa babaeng yun ngunit, sa tingin niya baka ayos lang ang itsura ng babaeng yun. Napabuntong hininga naman si Mulan at napatanong kung paano raw nangyaring ang katulad ni Xin Lang na takot na mamatay ay pumunta mismo doon sa lugar na yon. Sumagot naman si Mukong na nagpadala raw kasi ng sulat si Xu Chenchen na nagsasabing bigla na lang nagkaroon ng matinding karamdaman si Qiu Yao kaya pumunta raw doon si Xin Lang upang iligtas ito. Na siya namang ikinagulat ni Mulan, pumunta si Xin Lang doon upang iligtas si Qiu Yao. Hindi raw siya dapat na mag-overthink, although si Xin Lang ay isang dirty bag, si Qiu Yao ay hindi isang bitch. May tiwala raw siya sa babaeng yun. Lang, pakiusap wag daw nitong ilagay ang sarili niya sa trouble, wag nitong saktan ang kanyang sarili, pakiusap maging ligtas daw ito. Samantala, sa castle ni Qiu Tianwei, ay maririnig ang boses ni Qiu Xiao na inirereklamo si Qiu Yao sa kanyang ama. Kailan daw ba nito get rid ang babaeng yon? 10,000 mga pirata na ang nasa ilalim ng command nito at kung hindi pa sila kikilos ngayon, baka maging sobrang makapangyarihan na ang babaeng yon, hindi raw nila ito tunay na kadugo. Father, sigaw pa ni Qiu Xiao, nakikinig daw ba ito sa kanya? Hindi raw ba ito natatakot na baka balang araw patayin siya ng babaeng yon at maging bagong lord ng Nochao City? Not at all saad naman ni Qiu Tianwei. Si Qiu Yao daw ay interested lang sa combat, pagpatay, at pag-explore sa unknown worlds. Ito raw ay walang mang interest sa power. Ngunit sumagot lang si Qiu Xiao na ang mga tao ay nagbabago, at sa tingin niya necessary na i-get rid nila ang babaeng yun o kaya naman makahanap ng paraan na ma-disable ito. Disable siya, hindi ba't galing ka sa residence niya? Yu Moron sigaw niya at nagsabing kung hindi lang para sa kanyang kapakanan, matagal na raw itong pinatay ni Qiu Yao. Umalis na raw ito ngayon at pumunta sa Wangya Island, dahil kapag pumunta si Qiu Yao sa kanya upang magreklamo kailangan niya rong mag-act. Tandaan nito, wag daw nitong i-provoke uli si Qiu Yao, or at least wag sa mga sandaling ito. Bakit father, patanong na saad naman ni Qiu Xiao, sila raw ang nagmamay-ari sa lugar na ito, hindi si Qiu Yao. Ngunit sumagot lang si Qiu Tianwei na si Qiu Hao daw ngayon ang nagbabantay sa Jinshan Island upang i-oversee ang mga armory production para sa kanila. At kung ililid niya ang army upang atakehin ang Wangya Island, sino pa raw ba ang magde-defend sa Nochao City? Si Qiu Yao,
Tanging ito lang daw ang makaka-ensure sa absolute safety ng Nochao City sa pagkakataong ito. Natahimik naman si Qiu Xiao nang marinig ito, at idinagdag ni Qiu Tianwei na pumunta na ito sa Wangya Island ngayon din, at subukang e-probe ang Count of Xuanwu. Kailangang makita raw ng sarili nitong mga mata kung talaga bang mayroong mga gold mines sa lugar na yon. At kapag na-confirm na nito, alam na raw nito kung ano ang gagawin. Babalik ako agad upang i-inform ka Father Saad naman ni Qiu Xiao. Ngunit sumagot si Qiu Tianwei na wag, makipag-negotiate daw ito sa mga yon, at kung ang Count of Xuanwu ay nakahandang ibigay sa kanila ang kalahati ng gold mines, hindi nila aatakehin ang Wangya Island. Sa halip magpapadala sila ng mga troops upang protektahan ito. Ano, Saad naman ni Qiu Xiao, ngunit paano naman daw si Tang Lun? Ngunit sumagot lang si Qiu Tianwei na well, kung makakahanap daw ito ng paraan upang mapatay si Xinlang at mapang-asawa si Mulan, tiyak na sa loob lang ng ilang taon mapapasa kanila na ang buong Wangya Island. Patuloy na idiniskas ng dalawa ang kanilang masasamang balak, at maya-maya pa ay sinabi ni Qiu Tianwei na umalis na ito bago pa pumunta si Qiu Yao dito. Understood Saad naman ni Qiu Xiao sabay takbo. Napasabi si Qiu Tianwei sa kanyang isip na ang babaeng doktor daw na yon ay mayroong miraculous skills upang magawa nitong magamot si Qiu Yao ng ganoon lang kadali. Saan daw ba kaya ito nanggaling? Sasabihan niya raw si Qiu Yao na kukunin niya ang doktor na yon. Sa sumunod na umaga, ay makikitang nagising na si Xinlang. O may napakasakit daw ng buong katawan niya, pakiramdam niya tila maghihiwalay na ang kanyang mga buto at ang kanyang kidney ay tila drain na drain. Ang lalamunan niya ay namamalat, at ang kanyang mga lips ay tila nasusunog. What the hell, ano raw ba yung nangyari kagabi? Malabo ang kanyang alaala. Oh shit, ni-ravish daw siya ng husto ni Qiu Yao. Ngunit, shit, napaka-hot daw ni Qiu Yao, napaka-hot daw nung nangyari kagabi. Oh shit, oo nga pala, kinasusuklaman ng husto ni Qiu Yao ang mga lalaki. Shit, tiyak na papatayin siya ng babaeng yun, kailangan niya nang makaalis dito. Tumayo siya, naglakad, mapapansin ang mga pasa sa nanginginig niyang mga paa, at nakasulubong niya si Xu Chenchen. Morning bati naman ito habang tumutulo ang sipon at mapapansing tila hindi ito nakatulog. Pasigaw namang nagtanong si Xinlang kung ano raw ba ang nangyari dito, sila raw ba ay mangarap, kasigaw naman ni Xu Chenchen. Sinabi naman ni Xinlang na kung ganun, paano raw nito na-overcome ang potent effect ng drug na yon. Wala ka ng pake doon, sagot naman ni Xu Chenchen sabay hatching, mapapansin din ang mga marka ng kagat, chikinini, at mga pasa na nasa buong katawan ni Xinlang. Ha! Sambit ni Xinlang sa kanyang isip, mukhang ibinabad daw nito ang kanyang katawan sa malamig na tubig buong gabi. Oh, I'm so sorry for you, Saad niya, ngunit sumigaw lang si Xu Chenchen na sige, isang kataga pasisipain niya na raw ang itlog nito. Ha! Sambit naman ni Xinlang sa kanyang isip. Hindi raw ito ganito kayabang nung nandun ito sa teritoryo niya. Thank goodness walang nangyari sa atin kagabi, Saad niya, dahil kung nagkataon, tiyak na makakaramdam daw siya ng guilt hanggang impyerno. Guilt? Pagtataka naman ni Xu Chenchen, ang akala niya raw hindi ito nakakaramdam ng guilt. Hindi sa yuda, Saad ni Xinlang, kundi para daw sa kanyang baby na si Mulan. Oo, tama, nasaan daw ba si Qiu Yao? Sumagot naman si Xu Chenchen na pinatawag ito ni Qiu Tianwei, mukhang gusto rong pakasalan si Xinlang ng old bastard na yon, kaya pinatawag nito si General Qiu Yao upang i-handover ito. Ano, pakakasalan niya ako? Sambit naman ni Xinlang sa kanyang pagkagulantang. Bago ang tagpong yon, sa loob ng castle ni Qiu Tianwei, ay sinabi niya kay Qiu Yao na paiimbestigahan niya pa ng maigi ang patungkol sa bagay na ito. Kailangan niya rong mahanap ang dating chef na si Xu Shu, maging buhay man ito o patay. At ang tao raw na nasa likod ng pagtangkang pagpatay kay Qiu Yao, hahantingin niya raw ang taong yun kahit na ano pa man ang background nito. Napatingin siya sa reaksyon ni Qiu Yao, natigilan saglit, at idinagdag na Yao, maglilid siya ng army sa mangyayaring battle soon, guard daw nito ang Nochao City para sa kanya. Ngunit, tila hindi ito narinig ni Qiu Yao na siya namang ipinagtaka ni Qiu Tianwei at napatanong sa kanyang isip kung ano raw ba ang nangyayari kay Qiu Yao.
tila ito raw ay absent-minded. Whatever, ang Nacho City raw ay magiging ligtas hanggat nandito lang ito upang protektahan ito. By the way, dagdag pa ni Qiu Tianwei, narinig niya raw na mayroon itong bagong babaeng doktor dito na napaka-skilled. Siya raw ay naglayag sa karagatan sa loob ng maraming taon at nag-participate sa hindi na mabilang na mga labanan na nagresulta ng napakaraming mga internal injuries. Maaari niya raw bang makuha ang doktor nito? Makikita naman ang reaksyon ni Qiu Yao, nagtanong kung paano nito nalaman ang patungkol sa kanyang doktor. Nagkatinginan ang dalawa, sinabi ni Levi na Your Ladyship, nung ini-report niya sa Lord of the City ang patungkol kay Shu Shu, ay nabanggit niya rin daw ang tungkol sa babaeng doktor. Oh, saad ni Qiu Yao at idinagdag ni Levi na by the way, narinig niya raw na si Shu Chen Chen ay ang daughter-in-law ni Prefect Zhang, hindi raw ba dapat patay na ito, ano raw ba ang sadya nito sa pagpunta nito rito particular sa side ng ladyship. Natigilan naman dito saglit si Qiu Yao at sinabi niya kay Levi na so, ano raw ba ang kailangan nito sa kanya? Napasabi naman si Qiu Tianwei sa kanyang isip na though napaka-exceptional ni Qiu Yao pagdating sa martial arts, ito raw ay hindi matalino. Kailangan niya raw itong ipaliwanag ng maayos dahil kung hindi, hindi niya ito maiintindihan. Nagsalita siya at nagsabing gusto niya rong magtrabaho para sa kanya yung babaeng doktor. Ito raw ay napaka-useful sa kanya, lalo na't nangangailangan siya ng medical attention. Ipapadala niya naman daw ito kay Qiu Yao kung sakaling kakailanganin niya ito. Napasabi siya sa kanyang isip na pinalaki niya raw ito, at siya rin ang may hawak ng title na Lord of Nacho City. Considering ang mga bagay na ito, hindi naman daw siguro ito tatanggi sa kanya patungkol sa bagay na ito hindi raw ba. Ngunit, sumagot si Qiu Yao na hindi maaari dahil may nangyari na sa kanila kagabi na siya namang nagpagulat kay Qiu Tianwei at nagpabulwak kay Levi. Ngunit siya ay babae sambit nito, natawa naman si Qiu Tianwei at nagsabing kalimutan na lang daw nitong nabanggit niya ang bagay na yon. Ganun pa man, hindi raw ba maaaring at least makita niya man lang ito, ngunit agad na sumagot ng hindi si Qiu Yao. Bakit hindi saad ni Qiu Tianwei? At sumagot naman si Qiu Yao na naging napaka-wild daw nila kagabi, at ito ay nagkaroon ng ilang injuries sa kanyang mukha at katawan, ayaw daw nitong may makakita sa kanyang ibang tao. Ganon ka-wild, sambit naman ni Qiu Tianwei sa kanyang isip, ang martial arts skills ni Qiu Yao ay napaka-outstanding ngunit ang babaeng yon, hindi naman siguro namatay ang babaeng yon hindi raw ba? Alright sambit niya at nagsabing kung ganon, umabot daw sa kanyang kaalaman ang ginawa ni Qiu Xiao. Magpapadala siya ng best doctors upang gamutin ang mga injured na mga female warriors nito, at kung mayroong casualty bibigyan niya raw ito ng sapat na compensation. Nung marinig niya ang patungkol sa ginawa ni Qiu Xiao, pinahanap niya raw ito agad upang hulihin at binabalak na i-break ang mga limbs nito sa harap ni Qiu Yao ngunit, ito raw ay nakasibat na at naglayag paalis. Sumagot naman si Qiu Yao na after all ito ay kanyang kapatid, kaya palalagpasin niya raw ito sa pagkakataong ito. Ngunit kapag umulit pa ito, hindi niya na raw ito bibigyan ng awa. Umulit, sambit naman ni Qiu Tianwei, hindi na raw kailangang gawin pa yon ni Qiu Yao, siya na raw mismo ang babasag sa mga limbs ng batang yon. Mayroon pa siyang ibang bagay na aasikasuhin, aalis na raw muna siya sa ngayon. At napasambit siya sa pangalan ni Qiu Yao sa kanyang isip. May ladyship anong nangyari kagabi tanong naman ni Levi, dapat daw pala hindi siya umalis sa tabi nito. Sumama ka sakin Levi saad naman ni Qiu Yao. At, lumipat ang eksena sa silid ni Qiu Yao. No way sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, talaga raw bang magiging concubine siya ni Qiu Tianwei, at sinabi ni Qiu Yao na may problema sa incense kahapon. Ito ay nilagyan ng drugs, tiyak na mayroon dong nakipagsabuatan kay Qiu Xiao upang gawin yon. Ha, sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, hindi raw ba ito nandito upang dalhin siya kay Qiu Tianwei, paano ito nangyari sigaw naman ni Levi. New Beach sigaw niya sabay turo kay Shu Chen Chen, tiyak na ito ay nakipagsabuatan kay Qiu Xiao, bakit daw nito nilason ang ladyship? Ito ang bumili ng incense. Tiyak na siya raw ang may pakana ng lahat ng ito. Your ladyship dagdag pa ni Levi,
kailangang imbestigahan nila ng maigi ang patungkol sa bagay na ito, kailangang i-execute ang involved dito, dapat wala rong manakit sa ladyship. What a bitch nang gagalaiti namang sambit ni Shu Chen sa kanyang isip. Napaka-obvious na ito ang may paka na sa paglalagay ng drugs sa incense, napaka-suspicious daw nung shop na inirekomenda nito. Idinagdag pa ni Levi na ang identity ni Shu Chen ay napaka-dubious. Ito raw ay ang daughter-in-law ni Zhang Chong, at mayroong mga sabi-sabing matagal na itong patay. Yet ito raw ay nagkukubli rito, tiyak na ang intentions daw nito ay hindi pure. Inutusan niya ang mga guards na hulihin ito at bigyan ng severe na torture, nasisiguro niya raw na aamin ito. Tumigil ka na sa paninira sakin sabat naman ni Shu Chen, napaka-obvious daw na ito ang nagtamper sa incense. Ha, saad naman ni Levi, mayroon daw ba itong ebidensya, at tinatangka pa raw talaga nito na sa kanya ibunton ang sisi. Ito raw ay nagkukubli rito sa tabi ng ladyship, dinala ang babaeng doktor kuno na ito, at ginamit ang incense na ito. Ang conspiracy nito ay napakalinaw, sinadya nitong lasunin ang ladyship upang makuha ng lalaking ito ang kalinisang puri nito. Your ladyship, hindi pa ganoon karaming tao ang nakakaalam patungkol sa bagay na ito, maaari daw nitong patayin ang dalawang ito at magpanggap na walang nangyari. Ngunit biglang sumabat si Shin Lang na Levi, ito raw ay nakipagsabuatan kay Qiu Xiao upang saktan si Miss Qiu. Humakbang naman agad si Levi, lumapit kay Shin Lang, at sumigaw na ano raw ba ang tingin nito sa ladyship, isang fool, mayroon daw ba itong evidence, hindi raw ba't wala. Ngunit hinilalang ng bahagya ni Shin Lang ang kwelyo ni Levi at nagsabing ipaliwanag nito ang bruises na nasa kanyang leeg, si Qiu Xiao ang may gawa nito, hindi raw ba. Agad namang napa-atras si Levi dito sabay hawak sa kanyang leeg, iyon ay ridiculous. Siya raw ay nakagat lang ng lamok at ito ay dulot lang ng kanyang pagkamot, paano naman daw ito naging evidence na nakikipagsabuatan siya kay Qiu Xiao? At yang mga marka na nasa iyong puwet, ikaw din ba ang nagdulot niyan? Dagdag pa ni Shin Lang na siya namang ikinagulat ni Levi sabay hawak sa kanyang puwet. Namula siya at nagsabing ito ay nagsasalita ng nonsense. Your ladyship, aalis na siya, pakiusap, pakitalian na lang daw itong dalawa. Teka lang, hubarin mo ang damit mo, saad ni Qiu Yao. Your ladyship, sambit naman ni Levi sabay ngiti ng pilit, ngayon nasigaw naman ni Qiu Yao. Hinawakan si Levi ng dalawang guards, ladyship talagang hindi ako, pangako, sambit niya, kumawala sabay takbo palabas, ngunit agad din siyang inabutan ng dalawa sabay diin sa sahig. Inangat ng isang guard ang palda nito, at makikita ang marka ng tampal at nakasulat na mga katagang nagsasabing Qiu Xiao's Beach. Qiu Xiao's Beach, sigaw naman ni Shu Chen, ano pa raw ba ang sasabihin nito ngayon? Agad namang yumukod sa harap ni Qiu Yao si Levi, kasalanan daw ni Qiu Xiao ang lahat ng ito, kasalanan daw ng hayop na yon ang lahat ng ito. Tinake advantage daw siya ng beast na yon habang wala ang ladyship, pinagsamantalahan, at binantaan ang kanyang buhay. Ngunit wala raw siyang ginawa na maaaring magdulot ng kapahamakan sa ladyship, pinagsilbihan niya raw ito ng tapat sa loob ng ilang taon, itinuring na kapatid, ginampanan ang kanyang parte, nag-endure ng mga hardships, siya raw ay isa sa mga babaeng unang iniligtas nito. Ngunit, kinaladkad lang siya ng mga guards at sinigawang tumahimik. Kaya napaiyak na si Levi, Qiu Yao, kasalanan nito ang lahat ng ito. Ginawa niya raw ang lahat upang i-place ito, mapalapit, at maging sister nito. Ngunit, bakit daw ba napakahirap para kay Qiu Yao na i-acknowledge siya bilang kapatid? Kailangan daw ba talagang maging servant lang siya habang buhay? Bakit daw ba kailangan niyang maging alipin nito habang buhay? Ito raw ay isang heartless na babae, iniligtas siya nito noon, ngunit bakit hindi siya matulungan nito ngayon? Ang gusto niya lang daw ay ang maging isa sa mga mistresses ng castle na ito, ano raw ba ang masama doon? Wala raw siyang ginawang mali, pinagsamantalahan siya ni Qiu Xiao, nilapastangan, at ginamit lang ng taong yon. Lumapit si Qiu Yao, at idinagdag ni Levi na hanggat tanggapin lang siya nito bilang kapatid, de-devote niya raw dito ang kanyang buong buhay. Ipinapangako niya na i-expose niya ang lahat ng schemes ni Qiu Xiao sa Lord of the City,
at sisiguruhin na haharapin nito ang matinding consequence. Gawin siya nitong hostess ng castle na ito, at magiging pinaka-loyal na tagasunod siya nito mula rito at sa mga susunod na kabanata ng kanyang buhay. Ngunit, inilapat lang ni Qiu Yao ang kanyang kanang kamay sa ulo ni Levi, at inihampas ng napakalakas sa sahig. Makalipas ang ilang sandali, ay kinuha na ng mga guards ang katawan ni Levi at bigla namang lumapit si Shu Chenchen. General sigaw niya ngunit sinabi ni Qiu Yao na hindi na nito kailangan pang magpaliwanag, ayaw niya rong marinig kung ano ang sasabihin nito. Wala siyang pake kung sino ito, at kung ano ang purpose ng pagpunta nito rito. Wala raw siyang interest sa lahat ng yon. Tinanong niya si Xin Lang kung ito raw ba ang nagsulat sa kwento na binabasa ni Shu Chenchen sa kanya. Oo, sagot naman ni Xin Lang. May inilabas na chest si Qiu Yao at idinagdag na napakahusay daw ng pagkasulat nito sa kwentong yon, tila ito raw ay mayroong ibang mundo na nag-e-exist sa kanyang utak. Ito ay napaka-remarkable, kunin niya raw ito at umalis na dito. Sambit naman ni Xin Lang, ito raw ba ay ang kanyang medical treatment fee? Sumagot naman si Qiu Yao na yung nangyari kagabi ay talagang napaka-delightful, at halos napaka-entrancing. Ngunit oo, tama, ito raw ay ang kanyang medical treatment fee. Natigilan naman si Xin Lang nang marinig ito at sinabi ni Qiu Yao kay Shu Chenchen na since ito raw ay kasabwat ni Xin Lang, maging ito raw ay umalis na rin sa lugar na ito. Kahit na ano pa man ang intentions o conspiracy nito, ito raw ay hindi magtatagumpay. Umalis na ito sa tabi niya, ayaw niya na raw itong makita uli. Napasabi naman si Xin Lang sa kanyang isip na si Qiu Yao daw ay napaka-essential, upang masiz niya ang Nachao City, kailangan niya ito. Maaari siyang umalis dito ngunit si Shu Chenchen, kailangan nitong manatili rito. Shit, ano raw ba ang gagawin niya? Nang biglang lumuhad si Shu Chenchen, umiyak, at sinabi kay Qiu Yao na pakiusap wag daw siya nitong paalisin, gusto niyang manatili rito, gusto niya rong ipaghiganti ang kanyang family. Pinatay ng kanyang fiancé na si Zhang Jin ang kanyang buong family, ang taong ito ay si Xin Lang, isang scoundrel. Sinabi raw nito na tutulungan siya nitong makapaghiganti kaya nakipagtulungan siya sa taong ito. Ngunit ito rin daw ay kanyang kalaban, ito raw ang nagsanhi ng pagkawasak ng kanyang family at sumira sa kanilang business. Ito ay napaka-devious na tao. Pina-infiltrate siya nito rito dahil ang akala raw nito mahilig si Qiu Yao sa mga babae. Shit, sambit naman ni Xin Lang sa kanyang isip, bakit daw ba nito nire-reveal ang lahat? Idinagdag pa ni Shu Chenchen na hindi siya nagtagumpay na seduce ito, sa halip siya raw ang nahulog kay Qiu Yao. Ito na ngayon ang kanyang idol, goddess, nakahanda raw siyang ibigay ang lahat dito at sacrifice ang lahat ng mayroon siya. Tanging sa side lang nito siya makakahanap ng bagong buhay, tumakbo siya pabangga sa wall, pakiusap wag daw siya nitong drive away at puwersahang pasamahin kay Xin Lang. Mas pipiliin niya na lang dong mamatay kaysa sa bumalik sa madilim na yugto ng kanyang buhay. Biglang iniangat ni Qiu Yao ang kanyang palm, nag-release ng internal energy, na siyang naging dahilan upang tumilapon si Shu Chenchen at hindi bumangga sa wall. Sumadsad siya sa sahig, bumangon, nagalak, at napasabi sa kanyang isip na iniligtas siya ni Qiu Yao, ito raw ay nasway sa mga sinabi niya. Yamakap siya at nagsabing General, si Xin Lang ay ang kanyang ex at si Zhang Jin ay ang kanyang fiancé. Ang dalawang ito raw ay ang sumira sa kanyang family at ang nagwasak sa kanilang estate. Ngunit, ang hatred niya raw para kay Zhang Jin ay mas malubha kumpara sa hatred niya kay Xin Lang. Nakipag-collaborate daw siya kay Xin Lang upang makapaghiganti siya sa Zhang family. Ngayong nandito na si Xin Lang, at siguradong hindi na siya nito tutulungang maghiganti, mas maigi raw na i-eliminate na rin nila ito. Shu Chenchen bunganga mo sigaw naman ni Xin Lang sa kanyang pagkagulantang. Tinawag ni Qiu Yao ang mga guards, hinawakan nila si Xin Lang, at sinabi ni Qiu Yao na since mahilig itong magdamit babae, bihisan daw nila ito uli at itapon sa Leizhou Island. Magmula ngayon, hindi na raw ito maaaring tumapak uli sa lugar na ito. Teka lang, sigaw naman ni Xin Lang, at least hayaan man lang daw muna siya ng mga ito na maligo. Kumawala siya, lumapit, Qiu Yao,
Bakit hindi raw ito sumama sa kanyang master na gumala sa mundo? Subukan daw nitong pumunta sa ibayong dagat, sa mga unfamiliar na mga territories. Ngunit sumagot lang si Qiu Yao na wala rong pake si Shin Lang sa mga bagay na ito, sabihin nito kung ano ang gusto niya, maaari daw siyang magpanggap na walang nangyari sa kanila, humihingi daw siya ng tawad sa harm na naidulot niya rito kagabi. Sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, hindi na raw nito kailangan pang humingi ng tawad, though masakit ang katawan niya, iyon naman daw ay napakasarap. Inextend naman ni Qiu Yao ang kanyang kamay patungo sa chest at nagsabing ito raw ay compensation niya lang sa mga physical injuries na natamo nito, ginamot siya nito kahapon, kaya mayroon pa rin daw siyang utang na favor kay Shin Lang. Kung kailan nito gustong bayaran niya ito, magpadala lang ito ng tao upang ipaalam sa kanya. At tungkol naman sa ibang bagay, wag na raw itong mag-abala pa. 20 years ago, siya raw ay nag-drift sa karagatan sa loob ng ilang araw at gabi. At kung hindi dahil sa ginawang pagligtas ng kanyang ama sa kanya, matagal na siyang namatay. Hinding-hindi niya raw ito magagawang traidorin. Umalis na ito rito, at wag nang tumapak uli sa Nachao City. General, hintayin mo ako, sigaw ni Shu Chen-chen. Napakasip-sip mo, Shu Chen-chen, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip. Ilang sandali pa ay naligo na si Shin Lang, napa-exhale, ito raw ay napaka-refreshing. Ang trip niya na ito sa Nachao City ay maituturing na tagumpay, hindi raw ba? Ngayon maaari nang manatili si Shu Chen-chen sa tabi ni Qiu Yao, napaka-determined daw nitong maghiganti sa Zhang family. Sa ngayon, hindi siya tatraidorin nito, ngunit natatakot daw siya na baka magbago ang isip nito dahil kay Qiu Yao. Buti na lang, nakaset up siya ng trump card sa pagkakataong ito at nakadiscover ng isa pa, sapat upang magamit niya sa critical moment at makadil ng fatal blow sa kalaban. Sa ganitong perspective, na-imagine niya ang hubad na katawan ni Qiu Yao, although mayroon dong mga nangyaring mga unexpected events, ang naging trip niya dito sa Nachao City ay fruitful pa rin. Ganun pa man, ang ini-reserve niya raw para kay Mulan ay kay Qiu Yao pumutok, ngunit sa totoo lang, nag-enjoy daw talaga siya. Sana lang daw talaga hindi malaman ni Mulan ang tungkol dito dahil tiyak na papatayin siya ng babaeng yun. At makikitang napahatching si Mulan. Napahawak siya sa kanyang ilong, Shin Lang, sana ayos lang daw ito. Si Count Jinzhou ay naging napaka-busy sa pag-manage ng mga troops at mga laborers sa Wangya Island araw-araw. Ang construction na isinasagawa nila sa Wangya Island ay nangangailangan ng napakalaking resources. Ngunit sa tulong ni Huang Tong, nagawang ma-fulfill ni Count Jinzhou ang mga requirements ni Shin Lang. Napapahid ng pawis si Count Jinzhou at nagsabing nagsisimula na raw siyang makaramdam na genuine ang ginagawa nilang construction sa Wangya Island. Sinabi naman ni Countess Su Peipei na tanging sa pagsunod lang daw sa mga instructions ni Shin Lang magagawa nilang mapaniwala ang mga old foxes na yun sa prospect na mayroon sa Wangya Island. Simulan daw ay tumungo sa port upang hintayin si Shin Lang. Joe, hindi raw ba nito hihintayin ang pagdating nila bago umalis, ngunit yamakap lang ang Count at nagsabing wag itong mag-alala, magiging ayos lang siya. Na-arrange na raw ni Shin Lang ang lahat. Sa oras na dumating ang mga kalaban, mahuhulog na raw ang mga ito sa trap at hindi na makakawala. Sinabi naman ng Countess na ilang araw na raw mula nung umalis si Shin Lang, ang batang iyon daw ay napaka-delicate na tao, kailanman ay hindi pa ito nag-venture ng mag-isa, wala naman daw sigurong mangyayaring masama sa babaeng yon, hindi raw ba? Hahasaad naman ni Count Jinzhou, wag daw itong mag-alala, si Shin Lang ay napaka-clever, ito raw ang nanakit, at ang taong makakapag-inflict ng harm sa kanya ay hindi pa ipinapanganak. Sinabi naman ng Countess na wag daw itong magsalita ng ganito, si Shin Lang ay isang good boy, sadyang palaging pinoprovoke lang daw talaga siya ng iba at napupwersa. Nagpaalam na si Count Jinzhou, wag dong mag-alala ang Countess, magtiwala ito sa kanya at kay Shin Lang. Nilid ni Count Jinzhou ang huling 1,000 ng kanilang mga elite soldiers at 3,000 mga laborers, nag-march papunta sa pier, nakahanda ng maglayag papuntang Wangya Island. Napasabi si Count Jinzhou sa kanyang isip na ang palabas na ito ay paparating na sa climax, ang mga traps ni Shin Lang ay nakaset ng lahat.
Sa loob ng Xuanwo Court, nagsuot ng armor si Countess Su Peipei. Sa past, isinukol niya raw ang kanyang martial arts para kay Jinzhou, at ginugol ang buhay niya sa pagiging isang mabuting may bahay. Ngunit ngayon, nakahanda na raw siyang humawak uli ng espada. Samantala, sa Yangwu Prefecture Port, ay napasabi si Xin Lang sa kanyang isip na sa wakas makakauwi na siya. Makikita niya na si Mulan, kailangan niya rong umarte ng normal, hindi maaaring magpakita siya ng slip-ups, kailangan niya rong e-plaster ang ngiti sa kanyang mukha. Then pagkatapos ng ilang araw na recovery, kapag naglaho na ang mga bite marks, makakabalik na siya sa kanyang masayang buhay kasama si Mulan. Confident siyang lumabas, ngunit, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya si Mulan sa labas. Lang, sambit ni Mulan, dahan-daang tumulo ang kanyang luha, at agad na yamakap kay Xin Lang. Bakit daw ba nakabihis ng ganito si Xin Lang, ngunit hanggat ligtas lang ito lang daw ang mahalaga sa kanya. Hahawakan sana ni Xin Lang ang ulo ni Mulan, ngunit bigla siyang nakaramdam ng guilt. Sorry sweetie, saad niya, nag-mess up siya, may nangyari sa pagitan niya at sa isang babae. Idinagdag ni Xin Lang sa kanyang isip na hindi siya maaaring magsinungaling kay Mulan ngayon, at makikita ang reaksyon ni Mulan. Samantala, sa Xuanwo Court naman, ay dumating ang confidant ng Emperor na si Yuna Kuang, at nagsabing nag-issue ng decree ang Majesty. Lumabas si Countess Su Peipei at Mukong, mapapansing wala sa sarili si Mukong, at balot ng ink dahil sa labis na pagsusulat. Nagbigay galang ang dalawa, at nagtaka si Yuna Kuang sa kanyang nakita. Bakit daw ba napaka-dolled up ni Su Peipei na tanggapin ang decree, at bakit daw ba tila naglalakbay sa ibang mundo ang isip ng Jin Mukong na ito? Kaya sumigaw siya na binibigyan daw ba siya ng attitude ng Jin family, ito ay decree ng Majesty, nasaan ang Count of Xuanwo, bakit wala raw ito dito? Sumagot naman si Countess Su Peipei na ito ay nasa Wangya Island. Wangya Island, yung island na puno ng ginto, sambit naman ni Yuna Kuang sa kanyang isip. Kung ganun saad niya, sige yumukod na sila at tanggapin ang decree. Ngunit, tila walang narinig si Mukong, ang isip niya ay nasa mga stories na pina-transcribe ni Xin Lang sa kanya at ang idea na siya ay magiging isang big-time na author sa hinaharap. Kaya lumapit si Yuna Kuang at paulit-ulit siyang sinigawan, ano Mr. Mukong, may beef daw ba ito sa kanya? Ha? Ano? Saad naman ni Mukong, oo tama, tapos na. Ashit, sambit naman ni Yuna Kuang sa kanyang isip, bakit daw ba kasi nakikipag-argue pa siya sa ejot na ito? Mr. Mukong, tanggapin mo na ang decree, saad ni Yuna Kuang, napalingon-lingon si Mukong, ha? Ako? Bakit ako? Ano ang nangyayari? Nasaan si Xin Lang? Ano ang gagawin niya? Ano raw ba ang gagawin niya ngayon? Lumuhad ka na, napipikon ng sambit ni Countess Su Peipei. Agad na lumuhad si Mukong, ini-announce ni Yuna Kuang na Mr. Jin Mukong, kailangan nitong pumunta sa Imperial Academy 3 araw mula ngayon, walang delay. Ha? Pagtataka naman ni Mukong sa kanyang isip, ano raw ba ang ibig sabihin nito, bakit siya papupuntahin sa academy, at sa loob lang ng 3 araw, nasaan si Xin Lang, kailangang makita niya raw muna ito. Kunin mo ang decree, saad ni Yuna Kuang, tinanggap ni Mukong, at idinagdag sa kanyang isip na kung iyon ay hindi gagana, magpapanggap na lang siyang mayroong sakit, at mag-buy time hanggang sa makabalik si Xin Lang. Mr. Mukong, dagdag pa ni Yuna Kuang, maghanda raw ito, babalik daw siya rito 3 araw mula ngayon, siya mismo ang personal na maghahatid kay Mukong papuntang kapital. Ano? Dadalhin niyo ako? Sambit ni Mukong, bakit? May objections ka? Sagot naman ni Yuna Kuang, wala, saad naman ni Mukong. Umalis na sila at idinagdag ni Yuna Kuang na doon lang sila maghihintay sa residence ng City Lord. Mother, ano ang gagawin ko? Tanong naman ni Mukong sa kanyang ina, ayaw niya rong pumunta doon, ayaw niya rong umalis ng bahay, ayaw niya rong iwanan sila at si Xin Lang. Huwag kang mag-alala, sagot naman ng Countess, tiyak na mahahanapan ito ng paraan ni Xin Lang pagbalik niya. Samantala, sa loob ng carriage pauwi ng Xuanwo Court, ay hindi pa rin tumitigil sa paghingi ng tawad si Xin Lang. Makikita ang nakakaawang ekspresyon ni Mulan, kumunot ang labi,
dahan-daang namumuo ang luha sa kanyang dalawang mata, at ngumungoy. Patuloy na umiyak si Mulan, what a scumbag sambit naman ni Huang Fang sa kanyang isip. Hay, wala na raw talagang natitirang matinong lalaki dito sa mundo. Isinusumpa niya, talagang isinusumpa niya rong hinding-hindi siya mag-aasawa kailanman. Itinulak ni Mulan si Xin Lang sa kama, tila ulan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sino ang babaeng yon? Hindi iyon si Shu Chen Chen, hindi raw ba? Bumagsak ang mga luha ni Mulan sa mukha ni Xin Lang. Oo, saad niya. Ito raw ay si Qiu Yao. Pinilit kanya, hindi ba? Pinwersa kanya na, siguradong pinilit daw ito ng babaeng yon, hindi raw ba? Papatayin niya raw ang babaeng yon, hinding-hindi raw siya naniniwala na pinagtaksilan siya ni Xin Lang. Hinalikan niya sa lips si Xin Lang, idiniin, pinunit ang damit, at umoga-uga ang carriage. Ha! Sambit naman ni Huang Fang sa kanyang isip, shit, grabe ang lakas naman daw ng loob ng Mulan na ito na maging wild dito sa carriage.